Serbisyo para sa Bacoor resident. Boses ng bayan may malasakit. Serbisyo para sa Bacoor resident. Tapat na usapan, diretsong hatid. Kasama ang puso ng pamahalaan. Para sa bawat mamamayan. Dito tayo, sama-sama ng asenso. Sa Bacoor na progresibo. Friday na naman po at isa na naman pong episode ng Serbisyo sa Bacoor President Podcast po tayo. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Strike B. Revilla. Sa episode na ito, makakasama natin ang Bacoor City Cultural History, Arts and Tourism Office upang pag-usapan ang kanilang mahalagang papel sa pangangalaga ng ating kasaysayan, pagsusulong ng sining at kultura at pagpapakilala ng mga natatanging atraksyon dito sa Bacoor. Alamin natin ang mga programa, serbisyo at proyekto na nagpapatibay sa ating pagkakakilanlan bilang mga proud Bacooreño. Diba? Narito po ang ating pong mga panauhin mula sa Bacoor City Cultural History, Arts and Tourism Office, Mr. Edwin Ginto. Ayan. Mabuhay po. Mabuhay po mga Bacooreño. Happy Friday po. Isang karangalan po makasama sa isang podcast ang ating mahal na Mayor Strike B. Revilla. Paano tawag ko sa'yo? Sir Edwin. Ayan. Sir, talaga po. Para sa ating mga kababayan, maaari mo bang ipakilala ang Bacoor City Cultural History, Arts and Tourism Office at ano ang pangunahin ninyong mandato? No, napakahaba talaga nung pangalan ng aming opisina. No, po. Bukod po sa pagsusulong ng sining at kultura, no, ang aming opisina ay nakapokus po sa development ng turismo dito sa ating syudad. No? At kaakibat niyan, syempre binabantayan natin ang mga panturismong mga establishment dito sa Bacoor para sunod sila sa standard na binibigay ng Department of Tourism. Dahil din dyan, no, inaalagaan natin ang mga domestic at saka mga foreign tourists na pumupunta dito sa ating syudad. Actually po, mayors, as of this date, as to date po, nasa 136,000 na yung mga pumisita sa atin mula nung January hanggang June. Wow, ang dami na. No, bumibisita po sila, mga daytime tourists po yan, no, na bumibisita dyan sa St. Michael Church, sa Sapote Bridge, at saka po yung mga nagche-check-in po sa ating mga malalaking hotels. So sino-sino ang mga sektor na pangunahin nakikinabang sa mga programa mo? Yan. Unang-una, syempre, yung mga residente ng mga Bacoor at mga estudyante na nagsasaliksik tungkol sa mga ating kasaysayan at kultura at sining. No? At pumupunta rin yung mga ating mga Bacooreño sa opisina dahil meron tayong executive order, no, na nagbibigay ng pahintulot o permits sa mga nagaganap na events dito sa city, sa syudad. No, kapag more than 50 po, no, more than 50 po ang katao o yung audience sa inyong events, kailangan yung ipaalam, no, sa city government para kami po ay makatulong, no, sa traffic, advisory, kung kailangan nyo ng security, PNP, at saka po mga ambulance para po sa medical team ay matulungan po tayo para po lahat ng nangyayari po ditong kaganapan sa syudad ay napoprotektahan na po natin ang ating mga residente. Yes, para safe. Yan po yan, di ba? Para maging at home sa Bacoor. So kasi, sa totoo lang, yan po yung ginawa natin yan, yan pong executive order na yan, na para po siguraduhin, di ba? Na lahat po ng mga event na nangyayari sa atin, no, may suporta ang city government. No, nagpapadala tayo ng mga ambulansya dyan, di ba? PNP, kung traffic, di ba? Pati nga po banda, pinapadala natin kung kinakailangan. Pagka piyesta. Pag piyesta po. But anyway, yan. Kilala ang Bacoor bilang isa sa mga makasaysayang lungsod sa bansa, di ba? Maaari mo bang ipaalam ang ilan sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan na kasama ang Bacoor? Sige nga. Napakahalaga ng ginampanan po ng lungsod ng Bacoor sa kasaysayan ng Pilipinas. Bago po natin natamo ang kalayaan, party po ang Bacoor dyan. No? Mula po nung June 12 na nagdeklara po sila sa kawit ng kasarilan, inilipat ni Emilio Aguinaldo ang seat of revolutionary government sa Bacoor, sa Bahay Tisa, sa ancestral house ng mga pamilya Cuenca. Yes. So dito po talaga ang first Malacanang, no, ng ating bansa. At bukod diyan, nung August 1,
nagpatawag si President Aguinaldo ng Bacoor Assembly dahil meron na mga bayan at probinsya na malaya na. No? Ang sinabi kasi sa kanya, no, diyan po sila tumira sa bahay tisa ni Apolinario Mabini. Sabi ni Apolinario Mabini, para mas kilalanin ang kalayaan ng Pilipinas, kailangan ang nagdedeklara ng independensya ay yung mga taong bayan. So, ang naisip nila, imbitahan yung mga presidente municipal at presidente probinsyal dito sa Bacoor. At naganap yan noong 1898, August 1 to 6. No? 200 presidente municipal at presidente probinsyal, 200. No? Dito sila nanumpa ng kanilang tungkulin. Kaya nga po meron po tayong nire-research, Mayor, na dito nag-umpisa ang local government. Dahil lahat ng mga nahalal na gobernador at mayor noong panahon na yun, dito po sila nanumpa at pumirma sila ang pumirma dun sa Solemn Proclamation of Independence by the People. At itong document na to ay pirmado ni General Emilio Aguinaldo, na ating presidente. Makikita nyo po yan sa National Library, no? Pirmado po yan. At yan po yung dinala ng kauna-unahan nating ambassador, si Agoncillo, sa iba't ibang bansa para kilalanin tayo bilang malaya. Kaya nga po, ang National Historical Commission of the Philippines last year ay naglagay ng panandang kasaysayan, no, sa harap ng bahay tisa para kilalanin na tayo, bago natin naabot ang kalayaan, parte itong Bacoor po. Isa pa rin dyan, syempre, yung Battle of Zapote. Diba? Yes, ang Battle of Zapote Bridge, hindi po maraming hindi nakakaalam. Akala nila isang beses lang po tayong nakipaglaban dyan. Yeah. Pero 2 beses po. Ang unang pinakamalaking battle between the Filipinos at saka Spaniards na pinangunahan ni Emilio Aguinaldo at ni General Evangelista, nanalo po tayo sa mga Spanish troop dyan. Umatras po sila papuntang Las Piñas noong 1898. Ang pangalawa po, pinangunahan ni General Ricarte at saka ni General Noriel noong 1899, June 13, 1899. No, katatapos lang po yung ating commemoration. Sinabay natin sa Independence Day. Yan naman ay laban sa mga Amerikano. Natalo man po tayo dyan, pero grabe po yung laban yan. Ito yung kinukonsidera ng mga Amerikano na pinakamalaking laban nila. So, na nahirapan sila. No? Kaya grabe po yung dugo at buhay na binuwis. Kaya napakahalaga po sa atin ng Zapote Bridge. No? Diyan po talaga dati makikita, lalo na syempre, alam mo, yan ang hindi alam ng ating mga kabataan, di ba? So mabuti na lang at marami nagsasaliksik na pumupunta rito sa atin, nag-research. Pero bago yan, no, siyempre gusto ko munang alamin, di ba? Marami tayong heritage site dito at marami tayong na-declare na. Yes, di ba? po. Recently lang. Yes po. No? Dahil itong pagbabalik ko bilang noong 2022, marami po tayo na napadeclare sa National Historical Commission. No? So ano-ano itong mga lugar na heritage site? Napadeklaran nyo po na important cultural property ang Bahay Tisa, the First Malacanang, ang Cuenca Ancestral House. No? Nadeklara po yan. At pangalawang nadeklara ng important cultural property ay ang St. Michael Church. Yes, no? Kung saan 48 years nating kura paroko si Padre Mariano Gomez na one of the Gombursa. Marami pong hindi nakakaalam na siya po hanggang execution niya sa Luneta noong 1872. Dito po siya tinampot, no? At dinala sa Luneta. No? Napadeklara niyo po yan. At bukod doon, ang simbahan na Bacoor na palagyan niyo ng historical marker. At pati kay Padre Gomez, sariling historical marker. Doon sa plaza. Sa plaza ni Padre Gomez. At sa matagal na panahon, si General Mariano Noriel ay walang marker. No? Napalagyan din natin yan, nilagay natin nga kung saan siya ay unang presidente ng mga kalalakihan na Aglipayano, nilagay natin yan sa IFI Church, yung kanyang marker at saka yung busto niya. No? So, all in all, may 7 bagong historical marker nung yung pagbabalik nyo. At dinagdagan pa natin yan. No? General Edilberto Evangelista, walang sariling marker. Ang puro marker sa Zapote Bridge ay tungkol sa Battle of Zapote. At saka yung Zapote Bridge ang marker po dyan. So napalagyan nyo pa rin yan, nahiling nyo yan sa NHCP na magkaroon siya ng sariling marker at makilala siya, no? Ma-recognize, hindi man siya taga Bacoor, pero nagbuwis siya ng buhay dito sa Bacoor, no? Para sa atin.
So napakarami pa ho sa totoo lang. Baka kulang po talagang isang oras kami mag-uusap Po, nito. at saka, Mayor, hindi pa tapos yan, no? Ang dami pa natin nakapending na request na historical markers sa NHCP. Yes, pero no? meron din tayo itong ating sa Mambolo, Yes Freedom po, Park, di ba? Di ba? Naglagay din tayo sa Freedom Park ng Heroes Tower. Yes. Recognize natin si Dato Calun, no? Isang taga-Talaba, no? Ayan. Si Dato Calun, sikat po yan. Sa Lamitan. Lamitan, Basilan. Lamitan, Basilan. Siya po ang nagtatag ng Lamitan, Basilan. May sarili siyang monumento doon, no? Oo. At pati yung mga kaya nga pumapasyal, tuwan-tuwa, no? Inimbitahan natin ang mga Pamilya. descendant niya, tsaka pamilya, noong inaugurate natin yung Heroes Tower kasi Yes. nilagyan natin ng malaking busto si Dato Dato Calun. Calun. Side by side with General Mariano Noriel Yes. at si Luis Landas, yung kauna-unahang mayor ng American Time. No? So, nakita nyo dito sa mga last 5 years, no, kung paano natin ni-recognize yung mga nalimutan sa kasaysayan, no? Pinapaalala natin. Isa yan sa mga pamana nyo, no? Boss, no? Mayor, pamana nyo yan kasi the future generation dapat makilala nila yan eh. Hindi lang ng kabataan ngayon. Pero hindi lang yan. Marami pa, di ba? Marami pa tayong makakuha pa. Dahil itong buwan po ng July, marami po tayong gagawin. Dahil tayo ay bibisita rin sa Spain. Yes, no, po. di ba? No? Hindi tayo tumitigil para ma-discover Magsaliksik, talagang diba? magsagliksik, mag-research, no? Kaya lilipad po tayo sa Madrid at Seville, no, para kuhanin ang mga importanteng dokumento na para sa Bacoor, no? Yan, sa history natin kung ano history nangyari. natin po yan, abangan po nila yan, Yes. no, boss, no? Abangan nila yan sa July, no? Yes. Pupunta po tayo ng Madrid at saka Seville para tanggapin ang mga dokumento ng mga na-research doon ng mga Pilipino researcher din ang tumulong sa atin, no? Yes. Yung Pundasyon Santiago, no? Yan. So mapakahalaga po talaga ng history. Kaya po isang departamento po lang, hindi lang tourism. No, pati history and culture and arts kasi napakahalaga po At rin. bihira po yan, boss, ha? Bihira po yan sa isang lungsod na may departamento siya na magkakasama yung history, arts, culture, at saka tourism. Ayun. No? So magsiliksik kayo kung ilan yung merong ganyan. Oo, bihira Diba? po yan. No? Po. Kasi para po sa akin, no, sa pagbabalik ko po, hinrate natin ito pong opisina pong ito. Pinagsama-sama po natin sila dahil nakikita po natin ang kahalagahan. Hindi lang tourism. Diba? Ang Bacoor nga ako sa totoo lang, nung nagsimula ako, nung tayo po yung mayor noong 2007, wala akong maisip dito, ano ba meron ng Bacoor? Puro maraming tao. Diba? Maraming tao. Pero ano ba meron? Sa totoo lang, wala kami mapagmalaki. Na attraction, Nakikita ko lang. pero Oo, yung eh. heritage tourism po talaga yung natin eh. Pero unti-unti po namin talagang ginawa po yan. Nagtahong festival pa muna tayo. Nagse-celebrate tayo. Diba? Tuwing September po yan. No? Pero marami tayong ginagawang pong celebration na po ngayon. Ha? Sa isang taon to, sila po rin ang pinaka-head, ang lead ng ating pong mga celebration o activities ng city government. Diba? So tayo, nagse-celebrate po tayo. Noong June, di ba? Yes po. June, ito pong cityhood. Cityhood Anniversary. Diyan din po, idagdag 14 ko lang years ngayon, na. ha? 14 years na. 14 years na, hindi lang natin in-unveil ang bagong marker ni General Evangelista. Yun sa mga batang 90s, kung natatandaan nyo, kung dumadaan po kayo sa tinatawag na Coastal Road pa noon, Yes, oo. meron po doong monumento ni Aguinaldo na nakasakay siya sa Correct, kabayo. oo. No, parang sumusugod po siya. Nawala po yan. Hinanap po ng ating mahal na mayor. At yan po, in-unveil na natin doon sa may harap ng McDonald's at saka St. Dominic. Yes. Sa mismong Aguinaldo Highway na kapangalan, andoon po na ngayon ang monumento ni Aguinaldo na nakasakay sa kabayo. Yes. Ni-refurbish po yan. Gawa po yan ni Eduardo Castrillo, no? Yan. Na, Isang tiga-Bacoor din. isang taga-Bacoor din. Yan. Since pumanaw na po si Eduardo Castrillo, yung anak niya po ang nag-ayos, no, para ibalik ang ganda ng monumento. At in-unveil po natin yan. No? Makikita nyo na yan sa kahabaan po ng Aguinaldo. Sa may kanto Highway. po yan, ang St. Kanto Dominic at McDonald. Makikita nyo po yan. Pagka manggagaling po kayo ng Coastal Sa mga Road, batang kita nyo 90s, po kung yan. nakita nyo po yan sa Coastal Road, yan, makikita nyo na po uli ngayon. Pero may kwento kong konti dyan. Binanggit niya na, di ba? Nanggaling po sa Coastal Road dyan nung araw. No? And then, yan po yung napapunta sa Imus. Tumatakbo yung statwa. And finally, no, nagpapasalamat po ako kay Mayor
Alex Advincula ng IMUS, no, sa pagkakataon po. At saka kay Dr. June Paredes po. Paredes, maraming salamat po sa inyo dahil muli niyong binalik sa Bacoor ang statwa ni General Emilio Aguinaldo. Maraming salamat po dyan. But anyway, di ba, nabanggit ko na lang din yung cityhood natin. Nagse-celebrate din po tayo, di ba? Yung July, itong July, siyempre, ang sineselebrate naman natin. Ang sineselebrate naman natin ng July po ay ang ating barangay merging. Yan. So wala pong, bihira pong nakagawa na bayan yan, no? Mahirap po, no? Political will. Yes. No, political will po yan. Po, Dadalawa pa lang sa buong Pilipinas po ang nakakapag-merge ng barangay. O ibig sabihin po, nagbabawas ng barangay. Yes, po. From 73 barangay po tayo, ngayon 47 na lang po ang barangay sa Bacoor. At nakita ko po, for our third year, nakikita po natin yung improvement na mga pamahalaang barangay po natin ngayon. Maganda na po, wala na pong mahirap. May mga programa, may mga plano na po sila. Mas maganda po ang serbisyo ng mga pamahalaang barangay po natin ngayon kesa nung tayo ay 73 na barangay. At syempre, meron pa tayong sineselebrate din. Yung binanggit natin kanina, pagka September, di ba? September, idagdag ko lang po, Mayor, no? Dahil nga sineselebrate natin yung barangay merging, dyan na natin po nilipat yung drum and lyre competition natin. Yes. At padami na yung sumasali. So abangan nila yan sa July 27, no? Kasi last year, more than 30 schools po yung nag-participate. Ngayon po ang balita ko, Public schools pa lang yan. Public school pa lang po yan, ha? Ito ngayon, 47 na yata. Wow! Hindi ko po alam kung anong oras kami matatapos, no? Sa dami na po na gustong mga kabataan sumali dyan sa drum and lyre competition natin. 4 na taon na natin ginagawa yan. Yan po, dahil po sa ating pong ginagawa na celebration yan from June para sa cityhood hanggang ngayon, July, yan, para po sa barangay merge. And September, yan po yung pinakamahalagang araw ng Bacoor dahil dyan po itinatag ang Bacoor bilang isa pong bayan. So, diba? Bukod po sa nagse-celebrate tayo ng Bacoor Festival nga po ng September dahil sa ating Foundation Day, no? Diyan din po ay kasabay nating pinagdidiwang ang kapistahan ng ating patron, ng Saint Michael, the Archangel. At sa pangatlong taon, no? Pangatlong taon na. Ang pangatlong taon, napagsama-sama natin ang tatong simbahan. Very unique po yung Bacoor. Yes. 3 po ang simbahan dito. Isang IFI, isang PICC, at saka isang Roman Catholic. Yes. No? Dati kanya-kanya po sila ng prosesyon. Paglalabas, paglalabas. Ngayon, sa pamumuno po ni Mayor Strike, na pagsama-sama natin siya, mayroong isang grand procession of St. Michael. No? Lahat pati mga ay pumipila ng sabay-sabay at nananalangin. May host po yan, nag-iikutan po silang tatlong simbahan kung sino host taon-taon. At pati po yung mga prosesyon at mga parada natin ay naisaayos dahil sunod-sunod na po sila. Pag lumabas na po itong isang simbahan, kasunod na po yung kasunod na simbahan. Para po din yan na dahil sa panahon ngayon, grabe na yung traffic. Yes, traffic, yes. No? So kaya po din yan ginawa ni Mayor, no? Mapagkaisa yung mga simbahan, no, at maging maayos ang daloy, ultimo yun sa posisyon, at makatulong na rin na maging maluwag ang traffic kasi po sa dami ng mga celebration. Yon, natandaan niyo po yan. Kasi po, yan po for the third year lang, no? Pangatlong taon na po natin ginagawa ito dahil natuwa po ako dahil sa ating pong mga simbahan, Katolika at ang IFI at saka PICC. Nagpapasalamat po ako sa kanilang lahat dahil po tumugon po sila sa ating pong panawagan na magkaisa. Kasi po dati, may umaga, may hapon, may masyado pong nahihirapan po yung traffic po talaga natin na masyadong tumatagal. The whole day halos wala po talaga makakadaan po sa may bayan. So ngayon po, hindi na po well-organized, nakasupport na po ang city government po dyan. This is our third year, so I'm happy na talaga naman po sumugon po sila at ngayon po mas masaya na po dahil iisa na pong celebration. Nagkakaisa na po tayong mga Bacoreño, di ba? So yun, alam po, siyempre, pagka December, meron po tayong sineselebrate ngayon, no? Yes po, Strike Festival po yung pa po malalaki. tayo dyan. Abangan po nila po, no? Ang dami nating activities halos buong araw-araw. O every Friday, may fireworks tayo, no? May mga palabas po tayo para sa mga kabataan. At saka po, makikita nyo po yan, may mga paninda po na mga pagkain, no? Pag sa harap ng City Hall. Pero hindi lang yan, di ba? Ang makikita po natin talaga sa Bacoor, ang isa po talaga na nakita po natin, no?
since ako po yung umupo noong 2007, ang napansin ko talaga, ang pagmamahal ng ating mga Bacorenyo, lalo sa musika. No, yan po talaga ang ating po nilinang, di ba? During my time, pinag-aralan ko, sa totoo lang, 2007, nagtaong festival bago tayo maging Bacood Festival, di ba? Nag-anyaya po tayo, Bacood Festival lang, September lang po tayo nagsa-celebrate. Yan lang po, yung unang panahon na yan. Yung unang taong ko bilang mayor. Di ba? Bacood Festival lang, yung mga marching band competition lang, na iba't ibang bayan. Umabot pa tayo mga 100 po nung una eh. Pero ngayon, medyo nagle-lessen na ngayon. Pero mas maganda na po ngayon. Dahil lang Bacoor po, no, tayo po ay naideklara na. No, ng dati po nating Pangulong Duterte na marching band capital ng buong Pilipinas. Napakahalaga niyan. Napakahalaga po niyan. Diba? Didepensa po natin yan. No? Hindi lang po natin basta yan nakuha. No? Ididepensa po natin yan sa National Historical Commission of the Philippines, sa DILG, sa Department of Tourism, sa NCCA. No? Bago tayo dineklara, no? May endorsement po yan ng lahat ng mga national organization, ng mga banda, majorette, musicians, at saka mga color guard. Yung mga national organization. At hindi lang yan. Isa tayo sa tagapagtatag ng Asian Marching Band Confederation. Yes, no? Ayan, pag-usapan natin ng marching band. Alam nyo, sa totoo, tuwan-tuwa ako dyan eh. Alam nyo, kung drum and lyre, alam nyo po, yung drum and lyre, sa atin din po yan, ako din po ang magkonsepto niyan, na niligay ko po yan sa mga schools. Gusto ko buhayin yung mga, yung pagka, ano ba, ng mga kabataan sa musika. Kaya po nagkaroon tayo ng competition para himukin yung mga bata na ma-inlove, magkaroon ng pagmamahal sa musika. No? Simulan po natin sa marching band yan, di ba? Then, September, sa drum and lyre. Drum and lyre muna, tapos September, marching band. Yan po yung ginawa natin. So sa mga school po, na ating mga public schools, no? Ngayon, pati private, ini-involve na po natin. At mga barangay, sa totoo lang, nagsimula ang mga marching band, yung mga banda lang is around, ilang ba ang simula natin? 11 po. 11. Kaya po 11 po yung nasa ating bagong seal eh. Oo. No? Pero, kung makikita nyo, 23 na po. ngayon, 23 na po ngayon. ayan, 23 na po ang marching band. Nahimo ko yung ibang barangay na meron na. Community-based po yan. Yan po ang kaibahan ng banda po rito. Kaysa sa banda ng ibang bansa. Alam niyo School-based lang po. sa malimit po ang mga sa mga ibang bansa po, school-based. So ibig sabihin sa eskwelahan. Sa eskwelahan lang Kumbaga, po. napipilitan sila dahil school talaga ang may utos. Dito, hindi po. Mga community members po natin. At yan ay parte ng kabuhayan nila. Oo. Nag-iisa-isa sila, pamilya, kung naman, magkakaibigan, no? Nagkasama-sama. Ang ganda po talaga ng maging band members. But alam po ninyo, this is our second year, di ba? Ayan. So then, July po ngayon, dahil po last year, no, tayo po yung mapalad na inanyayahan dyan po sa New York City, di ba? Yes po, sa Philippine Independence Day Parade, no, sa New York City, pinakamalaking parada, no? Yes, sa buong United States of America. Pinakamalaking parada po ng Philippine Independence Day. Tayo po ang isa pong napunta ron. Ang isa pong highlight last year po ay ang pagdala po natin sa El Gobernador, no, para mag-perform doon po sa kahabaan ng Madison Square, no, mantakin nyo, sa kahabaan po ng Madison, sa gitna ng New York City. Sarado po yun. Heart of New York po, Yes. talagang sinarado. No, at nag-perform sila sa Madison Square. No, yung mga malalaking concert artist lang yung nag-perform doon, pero naranasan po ng ating banda. Yes. No, na ipakilala natin, no, kasama yan po sa programa ng ating city government, yung Bacoor to the world talaga, to the world stage Hindi lang po dito sa atin, kinikilala po tayo ngayon. At syempre, ngayong taon naman po nito, ito po, itong buwan pong itong July, no, abangan po ninyo, no, muli po, meron pong banda na imbitasyon, no, na-invite po tayo ang city government, dyan po sa Banda Feliz. Yan po ang in honor of National French Holiday. Yung French holiday. National French Holiday, meron pong tinatawag na Banda Feliz. Ito yung festival ng mga banda sa France, sa Bessin Sur. Yan, hirap sabihin yung Bessin Sur. Mahirap yun, At tayo ang hindi lang tayo magre-represent ng ating bansa,
kundi ng buong Asia. Yan! Di ba? Karangalan na naman po natin na naman. Siyempre, ang dadali natin, Banda El Gobernador. Kasi sila and the yung United Musicians of Bacoor. Yes. So pumili po tayo ng mga members ng mga marching bands sa mga different marching bands para maranasan din nila na makapag-perform sa ibang bansa. Yan. So yan, abangan po ninyo ha. Kailan ba yan? Mangyayari po yan sa July 10 to 15. Yan. No? July 10 to 15. Abangan nyo lang po yan. Magla-live po ako dyan. Naka-live din po ang city government, pati po yung aking Facebook page, Strike B. Revilla. Yes po. So yan po abangan nyo po dyan sa France. Darating po ang El Gobernador at ang United Musicians of Bacoor. Ayun, na banda. Nakauna-unahan. Pride na naman po ng Pilipinas at ng Asia. Tayo po ang napili. Ang banda po natin ang napiling tumugtog. Yes, sa po, kasi French per continent celebration, sa French festival. National Holiday. Kasi po, per continent po yung ini-invite nila, no? So, ang magre-represent po ng Asia ay ang Philippines at ang City of Bacoor. Yes, patako nyo karangalan. No? Nakakatuwa ho. Nakikilabutan po ako dyan. No? Nagpapasalamat po tayo dyan sa pagka-imbita po sa atin. No, yun. So yan, napakarami. No? At pag December, di ba? Ang atin naman pagka-December, nabanggit po namin kanina, ang December po, may celebration din po tayo. Yan po yung Strike Festival. At tinawag po natin. At ito po ay para naman po sa mga kabataan din. Pagmamahal din po sa musika. Yes, kung may drum and lyre, may marching band, ang December po naman natin. Meron naman po tayong competition ng choir. Choir competition, private and public schools po yes, yan. Private and public schools. Napakaraming sumasalip at may community category din tayo. Yes, so marami po, private, public school. Yes, oo. So makakatuwa rin po yan. Yan po yung sinimulan natin lang recently lang. Recently po. This is the second year pa lang, third year pa lang itong December. So lahat po ito, halos na nangyari for the past 3 years. No? Yes po. So ang dami talagang nangyari for the past 3 years po natin. But hindi lang po yan. Marami pang mangyayari sa Bacoor. Diba? But anyway, ito na. Nako, kaya ako marami akong excited ako pagka, alam mo, history talaga eh. Alam nyo, sa totoo lang, ang Bacoor po ay talaga naman pong busog na busog sa history. No? Kaya naman po, gusto ko rin din talaga sana, no? Pagpapatuloy po natin eh. Alam ko meron tayong dating nilista ng mga, 'di ba? Bacoor history. Yes po. No? Alam niyo po, tayo po ang may 8 libro about history ng Bacoor. Meron tayong 3 volume. Tayo talaga from pre-Spanish na document yan hanggang present time ang ating history. At dahil po nakita natin na minsan hindi nahirapan bumasa ang mga kabataan natin. Itong taon na to, Mayor, maglalabas tayo ng history guide, no? Hindi lang para sa mga estudyante, pati sa teacher, kung paano nila ituturo yung local history. Kasi po naniniwala po ang city government na karapatan ng bawat kabataan na malaman ang kanilang pinagmulan. Yes. No? Alam mo, diba? May kasabihan tayo. Oo. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Para sa akin po, napaka-importante. Kaya po ako, pinipilit ko po talaga na balikan po natin ang ating pong mga nakaraan. At saka po, Mayor, kasi di ba po, na makikita nyo po, napakaraming subdivision. Sa lapit natin sa Maynila, ang daming dito tumira. No? So, kung dito na kayo nakatira, taga Bacoor na kayo, so dapat malaman nyo po kung ano yung history at tradisyon ng Bacoor. Yun kasi kaya tinuturo natin. Alam mo, Sir Edwin, yung nakikita po natin, kasi sa totoo lang, ang Bacoor po talaga, ngayon, karamihan, more or less, 15 to 20% na lang yung ang mga Bacoor, ang tunay na mga Bacoreño. Tama kayo dyan, boss. So majority po talaga, Cavite by choice, Bacoor by choice na po sila ngayon. So siya po, inayakap po natin sila lahat dito, sama-sama tayo. Taga-Bacoor na po sila, kaya dapat pinag-aaralan nila yung ating tradisyon at saka history. Maintindihan nila dapat, malaman po natin lahat, di ba? Mas maganda pong malaman ninyo ang history ng ating pong bayan. Napaka-importante po niyan sa buhay natin, di ba? But anyway, siya bilang tourism officer, ano yung vision mo para sa kultura, sining at kasaysayan? Ang isa pong, I think, pagkatapos nating madeklara na marching band capital of the Philippines, ang Bacoor, at makapag-perform tayo abroad, no? Yes. Bacoor to the world. Meron pa tayong isang pinapangarap. Ano yan? Mayor, pinirmahan mo na, di ba? Yung ating application sa UNESCO, Creative City for Music. No?
tulungan niyo po kaming manalangin, no? Yes. Na makamtam natin yan, no? Talagang pinaghirapan natin yan dahil ito nga, no? Pinakita natin kung paano natin inalagaan yung tradisyon ng pagma-marching band. At hindi lang marching band, pati dun sa choir competition, sa pagtitrain ng mga artists dito sa Bacoor, mga bagong artists, no? Na mapaunlad yung Pati kultura. creative artists natin, di ba? Yes Marami po, tayo. Bacoor Arts Community na Oo. andito. At hindi lang yun, Mayor, yung bago nating programa, di ba? Yung mga marching band, yung 23 marching band Yes. ng Bacoor ay magte-train ng 50 na kabataan, Oh, wow. no? Na mga malalapit na eskwelahan sa kanila kung saan sila nakasituated na barangay. Kasi nakita natin, pagkatapos nila mag-drum and lyre sa elementary, pagdating ng high school, medyo natigil. Oo Dapat nga eh. matuto na sila ng humawak Banda na ng talaga. Mga mas malaking malalaking instrumento. yes. At pag natuto na silang humawak ng malaking instrumento, ang ginawa natin, ini-incorporate na natin sila sa community band. Dahil doon, magkakaroon sila ng pambaon. No? Makakatulong kikita na. sila. Kikita sila. At dyan, nakikipagmowa na tayo sa mga universities dahil Yes. gusto natin sila, kung gusto nila mag-college, pwede silang kumuha ng scholarship para bilang pagbabanda. Yes. At ang susunod nyo pa nga pong ayusin yung sa military Kasi pwede rin sila mag-enter Yes, ng yes. military. Alam po ba ninyo, lahat po ng ating po mga marching band members, pagka po pumasok sila sa mga private colleges, colleges. no, sila po ay scholar. Yun po yun. Kaya nga po, ngayon, gusto namin i-formalize para yung malalaki nating mga malalaki pong mga universidad, di ba? Yes po. Ay maging kapartner ng city para yung mga bata natin, meron na pong pupuntahan after. Yes po. Yung mga after high school nila, pwede silang At dumaretso sa mga private makakapagtapos colleges. ng pag-aaral na libre, no? Yes. At makakatulong sila sa kanilang pamilya, no? Yun di ba? Yung path na yun kinumpleto natin. Oo, Mayor. di ba? So mga ito nyo, di ba? Elementary, Drum and lyre. drum and lyre, high school, magbabanda na, di ba? Hanggang pag-college, College, banda na mag-high sila. school, Pero kahit yung mga bata pa rin, meron naman tumutugtog sa marching band, di ba? Oo, Maliliit pa, nakakatuwa. Nakikita nyo, maliliit. Siyempre, yan, marami pa talaga dapat po pag-usapan. Pero bilang tagapagtaguyod ng kultura at kasaysayan, ha? Ano ang paborito ninyong historical site dito or cultural treasure ng ating lugar, ng ating lungsod? Siyempre po ang Bahay Tisa, ang Pamilya Cuenca. Yan talaga gusto mo ang dyan. ancestral house, no? Napaka-importanting role ang ginampanan niya sa kasaysayan. At kasunod na rin dyan yung St. Michael Church. Kasi marami pong hindi nakakaalam, Mayor, no? Noong May 30, 1898, Oho. no? Nung dumating si Emilio Aguinaldo dito, sa Bacoor, diyan kauna-unahang inilagay ang bandila ng Pilipinas na pabaliktad. Oh, pabaliktad. So, ibig Yes. sabihin, yung red yung nasa Yung red ibabaw. ang nasa itaas. Oh, laban. Laban, ibig sabihin. Oo, ibig sabihin Oo. laban na. Marami pong hindi nakakaalam. Tingin ko isang araw, pag-usapan na lang history talaga no? Kasi ito, kasama may part pa ng tourism po kasi ito Opo. Isang araw po, mag-iimbita tayo rito. Oo, ipuna po natin ating official researcher Yung at nagre-research historian, po dyan, may mga researcher po tayo, si Mr. at saka Jonah Bacoor Cuenca. Bacoor Historical Society. Yes, imbitahan po natin yan, Opo. di ba? Tayo rito, Oo. sama-sama kami rito Kwentuhan, para oo. kwento nila, ano ba makikita sa Bacoor. Pero kulang po ang isang oras doon. No? Kaya medyo magtitiis-tigis ko kayo para makita naman ninyo ang history. Kung gaano po kalaki ang naging parte ng Bacoor sa history ng ating pong bayan, ng ating pong bansa. Ayan. So yan po. So anyway, tingin ko marami na ako natanong sa iyo. So marami ka na nagawa rin naman. Marami pang gagawin Marami ang pang ating pong gagawin tourism talaga. office, no? At pasigit ko lang po. Sige, go ahead. Pagtulong natin sa mga artist, magdadala tayo ng 8 Ay, oo nga sa pala. Las Vegas po sa Wow. World Championship Performing Arts. First time Bacoor Oh, yes. representing Bacoor City sa Las Vegas po, Yeah. no? 2 model, no? 2 singer, Okay. 2 instrumentalist at saka 2 dancers. Po. Yan po abangan ninyo. July din yan. di ba? July din po, July 14 to 20 po, nasa Las Vegas po, may representative. First time po, no, taga Cavite, magre-represent Bacoor sa Yeah. World Championship of the Performing Arts.
No? Yan, mantakin nyo po yan. Magandang karangalan naman po Sabi para ko nga sa sa ating inyo, mga Bacoreño. Bacoor to the world na kami ngayon. Yes, hindi lang dito, di ba? Hindi lang sa Pilipinas, para po mapagmalaki po tayo. May mga kabataan po tayong dadalhin po ron Yes po. para mag-compete Mag-compete. in behalf of the city government and syempre Philippine government. Yun po yan. Yan po yung ngayong July 14 to 20 po sa Ayan. Las Vegas. Kaya busy po kaming July. Pupunta po namin, may pupuntahan tayo, di ba? Pupuntahan natin ng Spain, no? Para doon sa pundasyon, Yes po. di ba? Yes po. Sa ating research, tapos po pupunta po tayo sa Bandapolis, sa Besin Sur. Oo, para po doon sa banda police, para naman po sa banda natin, Sa banda patugtugin. At siyempre, may nabalitaan ako, tutugtog daw tayo sa Eiffel Tower. Totoo ba yan? Po, ayan po, inaasikaso na po ng ng embassy po ng ng Paris, no, nakikipag coordinate po tayo sa cultural officers nila, no, na sana payagan po tayo, panalangin niyo po na makapatugtog po kami dun sa may Sa ilalim lang. Miski sa ilalim lang po Oo. ng Eiffel Tower. Yes, yung Eiffel Tower na sikat na Yes, sikat po. po yan sa Paris, no? France, no? Yan po ang mga ating pong na abangan niyo po Very yan. exciting po ang July natin. Yes. Mayor. Siyempre, celebration natin yan ng Celebration barangay natin. merging. Barangay Pero, merging. siyempre, nag-celebrate po tayo itong last June, siyempre, ng ating pong 14th year anniversary ng cityhood ng Bacoor. Ayan po yan. So, sa mga kababayan nating Bacoreño, belated. Belated Happy happy. anniversary. 14th year na po tayong syudad. Nakita niyo po yung pagbabago ng ating lungsod sa ating pong panahon. So yan. So bilang pagkatapos, no, may ano po yung mensahe mo, Sir Eds, at paanyaya sa ating mga kababayan? No po, lagi po nating tandaan na karapatan po ng bawat bata na malaman ang kanyang pinagmulan. No, doon po na-establish yung pagkakilanlan natin bilang mga Bacoreño. Kaya patuloy po natin linangin ang ating kultura, sining at history, no? At tulungan nyo din po kaming maprotektahan ng mga heritage sites, no, na pinoprotektahan ng city government. Hindi lang po yan role ng tourism office, ng city government, ng mayor, pati po dapat lahat Community. tayo Bacoreño, Pati community, no, pati yes. community po, pinangangalagaan po natin yung mga heritage sites na yan, no. Kaya po pakaabangan po lahat po ng mga bagong proyekto para sa pagpapaunlad ng turismo, kultura at sining ng ating lungsod. Maraming salamat po, Mayor. Ayan, maraming salamat din sa iyo, Mr. Edwin Ginto from the Bacoor City Culture, History, Arts and Tourism Office sa pagbabahagi ng inyong mga programa at proyekto. At siyempre, bago po tayo, mas lalo pa natin pong pahalagaan ang kasaysayan, kultura, sining at mga natatanging yaman po ng lungsod ng Bacoor. Muli po, bago po ako magtapos, ito ang iyong isang souvenir mo yan dito. Flowers! Pero, yun po yan Bago po yan, nagpapasalamat po tayo sa Hambi Kiopi. Yan, Maraming salamat po sa sponsor ninyo at syempre sa Dancel Cafe. Maraming salamat din po. At syempre sa Shine Flower Shop. Yan po yan. Maraming salamat po sa sponsor. So muli po, ito po ang inyong lingkod, Mayor Strike Biribilla. Maraming salamat po sa inyong panonood sa serbisyo sa Bacoor Residents Podcast. And see you next episode as we strike as one. Dahil sa Bacoor, at home ka dito. Ingat po kayo lahat. Mabuhay ang lungsod ng Bacoor. Maraming pong salamat.